Mga kaganapan sa huling araw Kabanata 7, Pamumuhay sa Bansa. Ang banal na ideal. Bagamat ang lahat ng ginawa ng Diyos ay nasa kasakdalan ng kagandahan, at tila walang kulang sa lupa na nilikha ng Diyos upang pasayahin sina Adan at Eva, ngunit ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanila sa pamamagitan ng pagtatanim ng isang hardin para sa kanila. Ang isang bahagi ng kanilang panahon ay dapat abalahin sa masayang trabaho ng pagbibihis sa hardin, at isang bahagi sa pagtanggap ng mga pagdalaw ng mga anghel, pakikinig sa kanilang pagtuturo, at sa masayang pagninilay-nilay. Ang kanilang paggawa ay hindi nakakapagod, ngunit kaaya-aya at nakapagpapalakas. Ang magandang hardin na ito ang magiging kanilang tahanan, ang kanilang espesyal na tirahan. Ano ang mga kondisyon na pinili ng walang hanggang Ama para sa kanyang anak? Isang liblib na tahanan sa mga burol ng Galilea, isang sambahayan na pinapanatili ng tapat, may paggalang sa sarili na paggawa, isang buhay na simple, araw-araw na salungatan sa kahirapan at kahirapan, pagsasakripisyo sa sarili, ekonomiya, at matiisin, masayang paglilingkod, ang oras ng pag-aaral sa tabi ng kanyang ina, na may bukas na balumbon ng kasulatan, ang katahimikan ng bukang liwayway o takip-silim sa luntiang lambak, ang mga banal na ministeryo ng kalikasan, ang pag-aaral ng paglikha at providence, at ang pakikipag-isa ng kaluluwa sa Diyos, ito ang mga kondisyon at pagkakataon ng maagang buhay ni Hesus. Malayo sa mga lungsod, lumabas sa mga lungsod sa lalong madaling panahon at bumili ng isang maliit na piraso ng lupa kung saan maaari kang magkaroon ng isang hardin, kung saan ang iyong mga anak ay maaaring panoorin ang mga bulaklak na lumalaki at matuto mula sa kanila ng mga aral ng pagiging simple at kadalisayan. Out of the cities, ang mensahe ko sa oras na ito. Makatitiyak na ang panawagan ay para sa ating mga tao na maghanap ng milya-milya ang layo mula sa malalaking lungsod. Isang pagtingin sa San Francisco kung paano ito ngayon ay mangungusap sa iyong matatalinong isipan, na nagpapakita sa iyo ng pangangailangang makaalis sa mga lungsod. Tinatawag ng Panginoon ang kanyang mga tao na lumayo sa mga lungsod, dahil sa oras na hindi ninyo iniisip, magpapaulan ng apoy at asupre mula sa langit sa mga lungsod na ito. Katimbang ng kanilang mga kasalanan ang kanilang pagdalaw. Kapag ang isang lungsod ay nawasak, huwag ituring ng ating mga tao ang bagay na ito bilang isang magaang bagay, at isipin na maaari nilang, kung may magandang pagkakataon, magtayo ng kanilang sarili ng mga tahanan sa parehong nawasak na lungsod. Hayaang basahin ng lahat ng gustong makaunawa sa kahulugan ng mga bagay na ito ang 11 kabanata ng Apokalipsis. Basahin ang bawat talata, at alamin ang mga bagay na magaganap pa sa mga lungsod. Basahin din ang mga eksenang inilalarawan sa 18 kabanata ng parehong aklat. Ang mga ama at ina na nagtataglay ng kapirasong lupa at komportableng tahanan ay mga hari at reyna. Mga lungsod na gagawin mula sa mga outpost bilang mga taong tumutupad sa utos ng Diyos. Kailangan nating lisanin ang mga lungsod. Gaya ng ginawa ni Enoch, dapat tayong magtrabaho sa mga lungsod ngunit huwag manirahan doon. Ang mga lungsod ay dapat gawin mula sa mga outpost. Sinabi ng sugo ng Diyos, hindi ba babalaan ang mga lungsod? Oo, hindi sa pamamagitan ng bayan ng Diyos na naninirahan sa kanila kundi sa pamamagitan ng kanilang pagdalaw sa kanila, upang balaan sila sa kung ano ang darating sa lupa. Sa loob ng maraming taon ay binigyan ako ng espesyal na liwanag na hindi natin dapat isenthrow ang ating trabaho sa mga lungsod. Ang kaguluhan at kalituhan na pumupuno sa mga lungsod na ito, ang mga kondisyong dala ng mga unyon ng manggagawa at mga welga, ay magpapatunay na isang malaking hadlang sa ating gawain. Kapag ang kalikuan ay dumami sa isang bansa ay laging may maririnig na tinig na nagbibigay ng babala at pagtuturo, gaya ng tinig ni Lot na narinig sa Sodoma. Ngunit nailigtas sana ni Lot ang kanyang pamilya mula sa maraming kasamaan kung hindi niya ginawa ang kanyang tahanan sa masama at maruming lungsod na ito. Ang lahat ng ginawa ni Lot at ng kanyang pamilya sa Sodoma ay magagawa sana nila kahit na sila ay nanirahan sa isang lugar na medyo malayo sa lungsod. Sa kasalukuyan, ang ilan ay obligado na magtrabaho sa Chicago, ngunit ang mga ito ay dapat na naghahanda ng mga sentro ng pagtatrabaho sa mga rural na distrito kung saan magtrabaho ang lungsod. Nais ng Panginoon na tingnan sila ng kanyang mga tao at isecure ang mababa at murang mga lugar bilang mga sentro ng kanilang gawain. At paminsan-minsan ay mapapansin nila ang malalaking lugar, na magagawa nilang isecure sa isang nakakagulat na mababang presyo.
Mayayamang pagpapala sa likas na kapaligiran. Muli naming sinasabi, sa labas ng mga lungsod, huwag ituring na isang malaking kawalan ang kailangan mong pumunta sa mga burol at kabundukan, ngunit hanapin ang pagre-retiro kung saan maaari kang mag-isa kasama ang Diyos, upang malaman ang kanyang kalooban at paraan. Hinihimok ko ang ating mga tao na gawin nilang gawain sa buhay ang paghahanap ng espiritualidad. Si Kristo ay nasa pintuan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa ating mga tao, huwag mong ituring na isang kawalan kapag tinawag ka na umalis sa mga lungsod at lumipat sa mga lugar sa kabukiran. Dito naghihintay ng masaganang pagpapala para sa mga makakahawak sa kanila. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga tanawin ng kalikasan, ang mga gawa ng lumikha. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa gawa ng Diyos, hindi mahahalata na mababago ka sa parehong larawan. Mas madaling pag-unlad ng karakter sa bansa. Dumadagsa ang mga magulang kasama ang kanilang mga pamilya sa mga lungsod dahil gusto nilang mas madaling makakuha ng kabuhayan doon kaysa sa bansa. Ang mga bata, na walang magawa kapag wala sa paaralan, ay nakakakuha ng edukasyon sa kalye. Mula sa masasamang kasama ay nagkakaroon sila ng mga ugali ng bisyo at pagwawalang bahala. Ipadala ang mga bata sa mga paaralang matatagpuan sa lungsod, kung saan ang bawat yugto ng tukso ay naghihintay upang maakit at mapahina ang moralidad sa kanila, at ang gawain ng pagbuo ng pagkatao ay 10 ulit na mas mahirap para sa parehong mga magulang at mga anak. Ang mga lungsod ay puno ng tukso. Dapat nating planuhin ang ating gawain sa paraang mapanatili ang ating mga kabataan hanggat maaari mula sa kontaminasyong ito. Panahon na para sa ating mga tao na dalhin ang kanilang mga pamilya mula sa mga lungsod patungo sa mas retiradong mga lokalidad, kung hindi, marami sa mga kabataan, at marami rin sa mga matatanda, ay mabibitag at madadala ng kaaway. Walang isang pamilya sa 100 na mapapabuti sa pisikal, mental, o espiritual, sa pamamagitan ng paninirahan sa lungsod. Ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, kaligayahan, ay higit na makakamit sa mga retiradong lugar, kung saan may mga bukid at burol at puno. Ilayo mo ang iyong mga anak sa mga tanawin at ingay ng lungsod, malayo sa kalansing at ingay ng mga streetcar at team, at magiging mas malusog ang kanilang isipan. Mas madaling maipauwi sa kanilang mga puso ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mas mahusay na pisikal na kalusugan sa rural na kapaligiran. Hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang mga tao ay manirahan sa mga lungsod, kung saan mayroong patuloy na kaguluhan at kaguluhan. Dapat iwasan ito ng kanilang mga anak, dahil ang buong sistema ay na-demoralize sa pagmamadali at ingay. Sa marami sa mga naninirahan sa mga lungsod na walang batik ng berdeng damo na matitigan ng kanilang mga paa, na taon-taon ay tumitingin sa maruruming mga court at makikitid na eskinita, mga pader na laryo at mga semento at langit na nababalot ng alabok at usok, kung ito ay maaaring dalhin sa ilang distrito ng pagsasaka, napapaligiran ng mga luntiang bukid, kagubatan at burol at batis, ang maaliwalas na kalangitan at ang sariwa, dalisay na hangin ng bansa, ito ay tila halos langit. Ang pisikal na kapaligiran sa mga lungsod ay kadalasang isang panganib sa kalusugan. Ang patuloy na pananagutan sa pagkakaroon ng sakit, ang paglaganap ng mabahong hangin, maruming tubig, maruming pagkain, masikip, madilim, hindi nakapagpapalusog na mga tirahan, ay ilan sa maraming kasamaan na dapat harapin. Hindi layunin ng Diyos na magsiksikan ang mga tao sa mga lungsod, na magkakasama sa mga terrace at tenement. Itaas ang iyong sariling probisyon. Nais ng Panginoon na ang kanyang mga tao ay lumipat sa bansa, kung saan maaari silang manirahan sa lupain, at magtanim ng kanilang sariling mga prutas at gulay, at kung saan ang kanilang mga anak ay maaaring direktang makipag-ugnayan sa mga gawa ng Diyos sa kalikasan. Ilayo mo ang iyong mga pamilya sa mga lungsod, ang aking mensahe. Paulit-ulit na iniutos ng Panginoon na ang ating mga tao ay dalhin ang kanilang mga pamilya mula sa mga lungsod, patungo sa bansa, kung saan maaari silang mag-ipon ng kanilang sariling mga probisyon, dahil sa hinaharap ang problema ng pagbili at pagbebenta ay magiging isang napakaseryoso. Dapat na nating simulang sundin ang tagubaylang ibinigay sa atin ng paulit-ulit, umalis sa mga lungsod patungo sa mga rural na distrito, kung saan ang mga bahay ay hindi siksikan, at kung saan ikaw ay magiging malaya sa panghihimasok ng mga kaaway. Hanapin ang mga institusyon na labas lang mula sa malalaking lungsod. Hayaang magtalaga ng mga taong may tamang pagpapasya,
hindi para ilathala sa ibang bansa ang kanilang mga intensyon, kundi upang maghanap ng mga naturang pag-aari sa mga rural na distrito, sa madaling pagpunta sa mga lungsod, na angkop para sa maliliit na paaralan ng pagsasanay para sa mga manggagawa, at kung saan ang mga pasilidad ay maaari ding ipagkaloob para sa paggamot, ang mga may sakit at pagod na mga kaluluwa na hindi nakakaalam ng katotohanan. Maghanap ng mga ganoong lugar sa labas lamang ng malalaking lungsod, kung saan maaaring makuha ang mga angkop na gusali, alinman bilang regalo mula sa mga may-ari o binili sa isang makatwirang presyo ng mga regalo ng ating mga tao. Huwag magtayo ng mga gusali sa maingay na lungsod. Coranbang, New South Wales. Saan matatagpuan ang ating Australian Bible School? Kung ang mga paaralan ay matatagpuan sa mga lungsod o sa loob ng ilang milya mula sa kanila ay magiging pinakamahirap na kontrahin ang impluwensya ng dating edukasyon na natanggap ng mga mag-aaral tungkol sa mga holiday na ito at ang mga kasanayan na nauugnay sa kanila, tulad ng karera ng kabayo, pagtaya, at pag-aalay ng mga premyo. Masusumpungan natin na kailangang itatag ang ating mga paaralan mula sa, at malayo sa, mga lungsod, ngunit hindi gaanong malayo na hindi sila maaaring makipag-ugnayan sa kanila, upang gawin ang mga ito ng mabuti, upang hayaang sumikat ang liwanag sa gitna ng moral na kadiliman. Ang lahat ng bagay tungkol sa lugar ay humanga sa akin ng mabuti maliban sa katotohanan na kami ay malayo mula sa mahusay na mga daanan ng paglalakbay, at sa makatuwid ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na hayaan ang aming liwanag na sumikat sa gitna ng moral na kadiliman na sumasaklaw sa aming malalaking lungsod tulad ng kamatayan. Tila ito lamang ang pagtutol na naglalahad sa aking isipan. Ngunit pagkatapos, hindi ipinapayong itatag ang aming paaralan sa alinman sa aming malalaking lungsod. Ako ay higit kailanman kumbinsido na ito ang tamang lokasyon para sa paaralan. Huntsville, Alabama. Ang mga namamahala sa mga gawain sa paaralan sa Graceville, ang ari-arian sa Graceville, Tennessee, 50 milya sa hilaga ng Chattanooga, ay binubuo ng 9 na ektarya ng lupa na katabi ng isang nayon na may humigit kumulang 200 katao. Ang paaralan ay inilipat sa kasalukuyan nitong lokasyon sa Collegedale noong 1916, at dapat makita ng Huntsville kung ano ang maaaring gawin ng mga institusyong ito upang maitatag ang gayong mga industriya, upang ang ating mga tao na nagnanais na umalis sa mga lungsod ay makakuha ng katamtamang mga tahanan ng walang malaking gastos, at makakahanap din ng trabaho. Ito ay sa probidensya ng Diyos na ang sakahan ng Huntsville School ay binili. Ito ay nasa isang magandang lokalidad. Malapit dito ay may malalaking nursery, at sa mga nursery na ito ang ilan sa mga estudyante ay nagtrabaho sa panahon ng tag-araw upang kumita ng pera para mabayaran ang kanilang gastusin sa Huntsville School. Ang sakahan ng paaralan ng Huntsville ay isang pinakamagandang lugar, at kasama ang 300 at higit pang ektarya ng lupa, ay dapat gumawa ng marami sa linya ng pang-industriyang pagsasanay at pagpapalaki ng mga pananim. Kamakailan ay tinanong ako ng tanong, hindi ba makabubuting ibenta ang lupa ng paaralan sa Huntsville, at bumili ng mas maliit na lugar? Ibinigay sa akin ng tagubilin na ang bukid na ito ay hindi dapat ibenta, na ang sitwasyon ay nagtataglay ng maraming mga pakinabang para sa pagpapatuloy ng isang kulay na paaralan. Berrien Springs, Michigan. Naririnig ko na may ilang iniisip na hanapin ang paaralan sa Berrien Springs sa timog kanluran ng Michigan. Ako ay lubos na nalulugod sa paglalarawan ng lugar na ito. Sa isang lugar gaya ng Berrien Springs ang paaralan ay maaaring gawing object lesson, at umaasa ako na walang sinuman ang hamarang upang maiwasan ang pagpapatuloy ng gawaing ito. Ang mabuting kamay ng Panginoon ay kasama ng ating mga tao sa pagpili ng lugar para sa paaralan. Ang lugar na ito ay tumutugma sa mga representasyong ibinigay sa akin kung saan dapat matatagpuan ang paaralan. Malayo ito sa mga lungsod, at may saganang lupain para sa mga layuning pang-agrikultura, at silid upang hindi na kailangang magtayo ng mga bahay ng malapit sa isa. Maraming lupain kung saan maaaring turuan ang mga mag-aaral sa paglilinang ng lupa. Sa paglipat ng kolehiyo mula sa Battle Creek at pagtatatag nito sa Berrien Springs, kumilos sina Brethren Morgan at Sutherland na naaayon sa liwanag na ibinigay ng Diyos. Nagsumikap sila sa ilalim ng matinding paghihirap. Kasama nila ang Diyos. Inaprubahan niya ang kanilang mga pagsisikap. Stoneham, Massachusetts. Ang Panginoon sa kanyang pag-iingat ay nagbukas ng daan para sa kanyang mga manggagawa na gumawa ng maagang hakbang sa New England, isang larangan kung saan maraming espesyal na gawain ang dapat gawin.
Ang mga kapatid doon ay pinaganang ayusin ang lokasyon ng sanitorium mula South Lancaster patungo sa Melrose, isang lugar na mas malapit sa Boston, ngunit sapat na malayo sa abalang lungsod upang ang mga pasyente ay magkaroon ng pinakakanais-nais na mga kondisyon para sa pagbawi ng kalusugan. Ang paglilipat ng New England Sanatorium sa isang lugar na napakaginhawa sa lungsod ng Boston ay nasa pangangalaga ng Diyos. Kapag itinakda ng Panginoon ang kanyang kamay upang ihanda ang daan sa harap natin, ipinagbabawal ng Diyos na sinuman ang dapat tumalikod, na kinwestiyon ang karunungan ng pagsulong o pagtanggi na magbigay ng panghihikayat at tulong. Ang pag-alis ng New England Sanatorium mula sa South Lancaster patungong Melrose ay ipinakita sa akin bilang direksyon ng Panginoon. Tacoma Park, Washington, D.C. Ang lokasyon na nasecure para sa aming paaralan at sanatorium ay ang lahat na maaaring naisin. Ang lupain ay kahawig ng mga representasyon na ipinakita sa akin ng Panginoon. Ito ay mahusay na inangkop para sa layunin kung saan ito gagamitin. Mayroong sapat na silid para sa isang paaralan at sanatorium na walang siksikan sa alinmang institusyon. Ang kapaligiran ay dalisay at ang tubig ay dalisay. Isang magandang batis ang dumadaloy sa ating lupain mula hilaga hanggang timog. Ang batis na ito ay isang kayamanan na mas mahalaga kaysa sa ginto o pilak. Ang mga site ng gusali ay nasa magagandang elevation na may mahusay na drainage. Isang araw ay naglakbay kami ng matagal sa iba't ibang bahagi ng Tacoma Park. Ang malaking bahagi ng township ay isang natural na kagubatan. Ang mga bahay ay hindi maliit at masikip na malapit sa isa't isa, ngunit maluwang at komportable. Ang mga ito ay napapalibutan ng matipid, pangalawang paglago ng mga pine, oak, maple at iba pang magagandang puno. Ang mga may-ari ng mga bahay na ito ay halos mga negosyante. Marami sa kanila ay mga clerk sa mga tanggapan ng gobyerno sa Washington. Pumupunta sila sa lungsod araw-araw, bumabalik sa gabi sa kanilang tahimik na tahanan. Ang isang magandang lokasyon para sa opisina ng pag-imprenta ay napili, sa loob ng madaling distansya mula sa post office, at isang lugar para sa isang meeting house ay natagpuan din. Tila ba ang Tacoma Park ay espesyal na inihanda para sa atin, at ito ay naghihintay na sakupin ng ating mga institusyon at ng kanilang mga manggagawa. Binuksan ng Panginoon ang bagay na ito sa akin ng walang pasubali. Ang gawaing paglalathala na isinagawa sa Battle Creek ay dapat sa kasalukuyan ay isagawa malapit sa Washington. Kung pagkatapos ng isang panahon sinabi ng Panginoon, lumayo sa Washington, tayo ay lilipat. Madison, Tennessee. Nagulat ako sa pagsasalita tungkol sa gawaing nais nilang gawin sa Timog, nagsalita sila tungkol sa pagtatatag ng paaralan sa isang lugar na malayo sa Nashville. Mula sa liwanag na ibinigay sa akin alam kong hindi ito ang tamang gawin, at sinabi ko sa kanila. Ang gawain ng mga kapatid na ito, magagawa ni A. Sutherland at P. T. Morgan dahil sa karanasang natamo sa Berrien Springs, ay isasagawa sa madaling pag-akses sa Nashville, dahil hindi pa nagagawa ang Nashville ayon sa nararapat. At ito ay magiging isang malaking pagpapala sa mga manggagawa sa paaralan na maging malapit sa Nashville upang makapagpayo sa mga manggagawa doon. Sa paghahanap ng lugar para sa paaralan, nakahanap ang mga kapatid ng isang sakahan na may 400 ektarya na ibinebenta mga 9 milya mula sa Nashville. Ang laki ng bukid, ang sitwasyon nito, ang layo nito mula sa Nashville, at ang katamtamang halaga kung saan ito mabibili, ay tila nagtuturo dito bilang mismong lugar para sa gawaing paaralan. Pinayuhan namin na bilhin ang lugar na ito. Alam ko na ang lahat ng lupain sa huli ay kakailanganin. Mountain View, California. Ibinigay din ng tagubili na ang Pacific Press ay dapat ilipat mula sa Oakland. Sa paglipas ng mga taon, ang lungsod ay lumago, at ngayon ay kinakailangan na magtatag ng planta ng pag-imprenta sa ilang mas rural na lugar, kung saan maaaring makuha ang lupa para sa mga tahanan ng mga empleyado. Ang mga konektado sa aming mga tanggapan ng publikasyon ay hindi dapat obligadong manirahan sa masikip na mga lungsod. Dapat silang magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng mga tahanan kung saan sila mabubuhay ng hindi nangangailangan ng mataas na sahod. Ang Mountain View ay isang bayan na may maraming pakinabang. Napapaligiran ito ng magagandang halamanan. Ang klima ay banayad at lahat ng uri ng prutas at gulay ay maaaring itanim. Ang bayan ay hindi malaki, ngunit mayroon itong mga ilaw na dekuryente,
mga tagapagdala ng koryo, at maraming iba pang mga pakinabang na kadalasang nakikita lamang sa mga lungsod. Ang ilan ay nagtaka kung bakit ang aming opisina ng publikasyon ay dapat ilipat mula sa Oakland patungo sa Mountain View. Ang Diyos ay tumatawag sa kanyang mga tao na lisanin ang mga lungsod. Ang mga kabataan na konektado sa ating mga institusyon ay hindi dapat malantad sa mga tukso at katiwalian na makikita sa malalaking lungsod. Ang Mountain View ay tila isang magandang lokasyon para sa opisina ng pag-imprenta. Loma Linda, California. Nagpapasalamat kami sa Panginoon na mayroon kaming magandang sanitary sa Paradise Valley, 7 milya mula sa San Diego, isang sanitarium sa Glendale, 8 milya mula sa Los Angeles, at isang malaki at magandang lugar sa Loma Linda, 62 milya silangan mula sa Los Angeles, at malapit sa Redlands, Riverside, at San Bernardino. Ang Loma Linda property ay isa sa pinakamagandang sanitarium site na nakita ko. Ang Loma Linda ay isang lugar na partikular na itinalaga ng Panginoon bilang sentro para sa pagsasanay ng mga misyonerong medikal. Dito mayroong mga magagandang pakinabang para sa isang paaralan. Ang sakahan, ang taniman, ang pastulan, ang malalaking gusali, ang malawak na bakuran, ang kagandahan, lahat ay isang malaking pagpapala. Ang lugar na ito, si Loma Linda, ay may magagandang pakinabang, at kung ang mga naririto ay matapat na makikinabang sa kanilang mga sarili sa mga pakinabang upang maging tunay na mga misyonerong medikal ay hahayaan nilang sumikat ang kanilang liwanag sa mga nasa paligid nila. Dapat nating hanapin ang Diyos araw-araw para sa kanyang karunungan na maibigay sa atin. Narito mayroon kaming perpektong mga pakinabang para sa isang paaralan at para sa isang sanitary. Narito ang mga pakinabang para sa mga mag-aaral at mahusay na mga pakinabang para sa mga pasyente. Ako ay inutusan na dito dapat tayong magkaroon ng isang paaralan, na isinasagawa ayon sa mga alituntunin ng mga sinaunang paaralan ng mga propeta. Ang mga manggagamot ay dapat mag-aral dito. Angwan, California. Habang tinitingnan ko ang ari-arian na ito ay binibigkas ko itong higit na mataas sa maraming aspeto. Ang paaralan ay hindi matatagpuan sa isang mas magandang lugar. Ito ay 8 milya mula sa street Helena, at malaya sa mga tukso ng lungsod. Sa kalaunan, mas maraming cottage ang kailangang itayo para sa mga mag-aaral, at ang mga ito ay maaaring itayo mismo ng mga mag-aaral sa ilalim ng pagtuturo ng mga mahuhusay na guro. Ang kahoy ay maaaring ihanda mismo sa lupa para sa gawaing ito, at ang mga estudyante ay maaaring turuan kung paano magtayo sa paraang mapagkakatiwalaan. Hindi tayo dapat matakot sa pag-inom ng maruming tubig dahil dito ito ay malayang ibinibigay sa atin mula sa yaman ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano magpasalamat ng sapat para sa maraming mga pakinabang na ito. Napagtanto natin na alam ng Panginoon kung ano ang kailangan natin at ang kanyang probidensya ang nagdala sa atin dito. Nais tayo ng Diyos dito at inilagay niya tayo rito. Natitiyak ko ito nang dumating ako sa mga lugar na ito. Naniniwala ako na habang naglalakad kayo sa mga bakuran na ito ay magkakaroon kayo ng parehong desisyon, na idinisenyo ng Panginoon ang lugar na ito para sa atin. Dito nagtatapos ang Kabanata 7. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.